Sa darating na buwan ng Setyembre, sisimulan na ang 2022 Census for Agriculture and Fisheries. Sa proyektong ito, mangangalap ng datos at impormasyon ukol sa nasabing dalawang sektor na naitalang pinakamalawak ang sakop sa pangkabuhayan ng bansa. Para sa detalye ng balita, narito si Ashley Lupena. Agrikultura at pangisdaan ang dalawa sa pinakamalaking sektor ng lipunan sa bansa. Kaya naman sa darating na buwan ng Setyembre, magsisimula ng mangalap ng datos at impormasyon ang 2022 Census for Agriculture and Fisheries. Sisimulan na ang pagkalap ng datos ng census sa sektor ng agrikultura at pangisdaan, kung saan ginagawa lamang kada 10 taon. Ito ay magsisimula sa Setyembre 4 na tatagal hanggang sa Oktubre 25 taong kasalukuyan. Ang makokolektang datos ay gagawin bilang basihan ng polisiya, plano at programa para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, partikular sa agrikultura at pangisdaan. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa na lahat ng datos ay mas makakatulong sa mga policymakers. Kolekta ng PSA currently, particularly dito sa ating value and volume production in agriculture and fisheries na ginagawa natin quarterly, ito ay nakakatulong na pero mas malaki kasi yung impact ng isang census dahil una yung kanyang coverage nationwide, mas maraming barangay tayo na makover. Sabi nga kanina ni DNS Minet, kami ay pupunta sa mga 16,000 plus barangays na identified na may mga malalaking production, no, for agriculture and fisheries, and then kukunin lahat ng mga households dito sa barangay. So yung amount of data that we can see dito sa Census of Agriculture and Fisheries for this particular round will be enormous and will be very helpful sa ating mga policymakers. Nabanggit din na magkakaroon ang datos ng epekto sa pagbaba ng inflation ng bansa sa oras na matapos na ang pangangalap at pagsasaayos nito. Sabi ko kanina is basically the data for our decision makers, yung mga policy makers natin. Makikita natin ang pinakauna, ilan ba yung hectares of land na tinataniman ng particular crops, ano? So let's say nandun yung palay, corn, at iba pa. So nakadetalye kasi yon. So makikita natin dito yung estimate natin ng ating volume of production. So normally yung volume of production tinitingnan naman natin on the demand side, ibang survey naman yon. Meron tayong mga food demand surveys na ginagawa rin ng PSA kung ano ba ang demand ng buong populasyon ng ating bansa. So dito natin nakikita kung sapat ba yung ating magiging estimated production from the census doon sa demand. At ito ay magkakaroon ng impact doon sa mga desisyon to import, to export, and other things. So very important yung contribution itong Census of Agriculture and Fisheries combined with the other data that the PSA are also collecting. Sinabi naman ni Officer in Charge, Deputy National Statistician Minerva Eloisa Esquivias, gagamit ng artificial intelligence ang lahat ng enumerators para sa census sa pakikipagtulungan ng PSA kasama ang DOST Advanced Science and Technology Institute. Itong CAF na to, this is the first time also na I mentioned a while ago that the tablet is a groundbreaking thing for the CAF because this is the first time that the census will be utilizing tablet for all enumerators. But also this census is the first time that we will be employing AI, no, artificial intelligence, because itong artificial intelligence for the information of everyone, this is a joint project of PSA with DOST ASTI, no, to help us detect, map and estimate the area for selected crops lang, no, and selected aqua farms. So this will help us in completing this particular census. Para sa Your TV News, Ashley Ann Lupena, sumasaludo sa bawat Pilipino.